Hello, nanapunta sa atong sharing time karon. So nanata sa session 5. So masayot na punta, no? Part 1 aning session 5. So ang naa diri sa session 5 na topic is encouraging others through faith and vision. Okay? Ang pinaka-theme niya is inspire volunteers, students, and parishioners through motivation, faith, and a clear purpose and ministry. Ang focus niya kay inspiring others using faith, clear purpose, positive outlook, and attentive listening to their needs. So ato na siyang istoryahan sa mga umaabot na mga upload nako. So karon sugdan nako ning part 1. So being a catechist or leader in the church is more than simply teaching the faith. No, we are also inspirers, teachers, and guides, no, to those serving in the church. So whether volunteers, students, or parishioners. So in ministry, there are many occasions when our companions may feel discouraged. No, naaman yun na, dili yun na siya mawala. And then doubtful, no, magduha siya, or unmotivated. So murag mawalan siya motivation. In such situation, our perspective and words can give strength, na hope and inspiration. So, encouragement is not solely based on plans or projects. It is rooted in faith in God and a clear purpose and ministry. So, sa introduction pa lang, so nindot na kaayo ni siya na topic na maka-encourage ka sa uban, no? Pinaagi sa imong pagtuo, na ma-share ni may imong pagtuo o imong mga vision, no? Kadiha sa ministry, isip catechist. So, kaya naman dito mga kauban na usahay na wala na silang mga hope or kana bang dili sila motivated, no? Kailangan sila o ganang i-uplift ang ilang moral o ang ilang confidence o ang ilang inspiration na ma-motivate sila sa pagpadayon sa ministriya. So number 1, atong biblical foundation, no? 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Therefore, encourage one another and build each other up just as you are doing. So, dili po nato pasagdan kung natin mga kauban nga medyo na discourage na, so tagaan po nato siya mga positive words to continue. And of course, kailangan jud po na siya iampo na makadesisyon siya og tarong nga tama ba na yung decision na muundang siya or maglaylo lang usa siya. So kana ba makahatagon tatag enlightenment sa itong mga kauban kung medyo nagduha-duha na sa ilang ministriya. So muna, no, we have to encourage one another na ato po silang i-build, no? Dili lang kaya atong sarili, atong tanawon, kumutabang po pag-build sa ilaha, lalo na sa mga nag-doubt na, no, sa ilahang pagpadayon sa ilang pagkakatekista. So this verse is central to every catechist, no? Catechist mission to encourage and strengthen others in their service. Na kini atong pagserbisyo dili lang ni para sa tuwa kundi kana bang maka-encourage ta sa uban na muhatag po serbisyo ngadto sa Dios, and also maka-encourage ta sa uban sa pagtubo silahang pagtuo. It reminds us that our ministry is not only about teaching doctrines. Yes, dili lamang gyud puro doktrina na atong itudlo, no? Matudlo man jud mga inspiration sa kinabuhi, no, kanang pulo ka kanang katekista naagyo ni tanan, no, dala na tanan ng mga gifts kung asa kay butang dito juga mo imong ministeriya dito na pa naman trabahoon. So inana mo na well-rounded jud ning mga katekista gyud, dili ni basta-basta nga tudlo lang ang gihandle ani kundi kabalo pud ni sa uban. Okay, but also about giving inspiration, so muna akong giingon, and support to those serving with us, na mo suporta spiritually, na psychologically, sa aspects sa itong mga kaubanan, no? Lalong-lalo na katong mga katekista nga medyo nag-doubt na sa ilahang pagpanudlo o sa ilang capacity or nawad-an na silang inspiration. So, hinaot na kita makahatag tag inspiration nila, no? Sulti ta og mga maayong words, mga positive words na maka-inspire nila to go on, no? Naman ng mga kana bang ma-cold na ta sa atong ministry para ato lang yung paningkamutan na kana bang makakita tag mga way paano nato ma-ignite pagbalik ang atong pagsunod o pag-mission diha
sa Dios, no? Dili ta padala sa mga unsa may mga honghong sa lain na undang na lang diha ka wala man ay kwarta, dili man kwarta ang sukatan diri, kaya nga to ang tagiya gyud aning tanan ng Ginoo man gyud siya ra mo tan-aw o mapahiluna sa tanan. So kita buhaton lang nato ang ato ang makaya, no, sumala sa atong tawag. Okay, we give inspiration and support to those serving with us, and also be the students, volunteers of Philly Catechist. So, sa mga estudyante, syempre, dali na kayo ka makahatag mga inspiration sa ila, kay magtudlo man ka sa ilaha, no? Pero sa itong mga Philly Catechist, usahay dili mag-confide sa imuha, dili mo duol sa imuha, dili mo sura silang problem. So, hopefully, natay gift, no? Nga, nakanabang mo duol ta, minggir ta sa ilahang, kisuri ta sa ilahang, mangutanda sa ilahang, kumusta ang ilahang pagpanudlo, o kumusta ang ilahang ministriya, kumusta ang ilahang pag-say yes to God, kumusta ang ilahang inspiration, na-inspired pa ba siya sa pagtudlo? Kaya kung wala na ka na-inspired sa pagtudlo, maglisod ka yung tudlo, kay very challenging ang mga bata sa eskwelahan, lalong-lalo na once a week lang ka musulod, no? Kailangan ka magbirha sa imong lesson, kailangan ka mabalik lantaw sa imong lesson, so kailangan pa jud ka mo tudlo na pila lang naka-oras, no, or minutes, no, dili jud ka diha mo stay long sa isa ka section, so limited imong time. So kana challenging kay na siya na unsa mo pagpahiluna sa maong lesson sa inana lang na time frame. Okay, number 1 natong buhaton, no, kay encouraging man ato ang about man encouragement, no, sa atong fellow catechist na pinagi sa atong pagtuo o sa atong vision. So sa atong buhaton na makahatag kag encouragement, no, sa atong ministry. Number 1, encourage one another, no. In ministry, there are times when our companions lose enthusiasm or hope, no, kana mawala na gyud bitaw siya kanang kadasig, no, wala siya o ganang pag-asa. So nadyo usahay maabot ana na atong mga kauban na sila gifeeling na. So through words of praise and guidance and positive messages, we show that we value them and their service. So mo natagaan yun nato ng mga positive words, na kanang words na maka-encourage sa ilaha. And then a simple well done or thank you for your dedication, and inspire them to continue serving with zeal. Kaya usahay man good, no, kailangan po appreciation, no? Bisan pag kini atong trabaho, no, or pagserbisyo sa Dios, wala man din nagkuha ng appreciation, but as human as we are, usahay kailangan po nga napoy mo appreciate, no, na bang makapasalamat sa atong nabuhat sa ministry. Simple lang good na well done, nice kayo ang kuano na sa cooperation nato kay nahimo ang first communion nga hapsay, natinabagay ang tanan. So mga lang good na words of encouragement, no, sa tusa, or sa gikan sa head or gikan sa parish priest or bisan sa tuan na lang, no, kay dili man gyud ta makakuan nga uban maganahan ba sa tuang serbisyo. So bisan sa to ng fellow catechist, no, mas turya na lang ta kita sa mga kanang encourage na to, oy, well done, maayo kay mo kaganihang pagkanta, oy, maayo kay mo pagka-train sa mga bata, kay kabalo gud sila mo response sa mga mass responses. So mga inana ragod makahatag na og ganang makabusay lang moral, no, sa atong fellow catechist na itong mainyan og mga positive words. And then number 2, strengthen the hearts of each person. Okay, encouragement ko, no, alone is not enough. Yes, we must also strengthen others to face challenges in ministry. So this can be done by listening to their concerns or offering guidance or showing care and understanding. So kung encouragement lang, syempre makaingon tayo na, pero mas nindot kung makapapalalong pa ka sa imuhang pakigduyog, no, sa imuhang fellow catechist, may strengthen pa nimo siya sa mga challenges sa ministry na iyang nagian, by listening, no, o sa iyahang na kanang nalisdan, no, basig nalisod sa himo og lesson plan
naglisod siya o kanang pagpahilunan sa iyang lesson panahon na naa siya sa school or sa iyang section kay puro badlungon o sabaan ang iyang mga estudyante or mga pupils. So basit na siya kalisod sa mga inana mo nang mawad-an na siya gana o kana bang di siya ganahan mo adto dito, murag dili siya motivated na moadto dito, mawad-an siya kuan ba panglaban sa mga challenges na maluya. So mo na nga usahay ato ng paminawon basi ka na iya ang concern mo na nakapaluyan niya tabangan nato kung unsa man na pwede na itong matabang sa iyahan ng mga advices, no, support sa iyahan nga kauban nato siya sa ministeriya na para makita niya nga uy nag-care po dahil siya, no, nag-care po dahil sila sa kuha. So na kay dili man gyud tanan hapsay ang atong magian diha sa ministeriya o labi na pag naa ka sa school kay once a week kay isa ra ka mosulod, no, sa lahi-lahi na mga section. So kailangan ka na mahuman mo imuhang lesson o nga naa sila matun-an nga mag-look forward sila sa next balik nimo dili sa mingon na nagbalik news papaminaw sa mga patulunan nga Diyos nun. Number 3, as you are doing. So this verse also reminds us that catechist owns example matters. Our actions with dedication and faith serve as model and inspiration to others. When they see our determination and love for ministry, they are more motivated to follow our examples and faith. Serve faithfully. So kung makita ganin niya po nga wow si Kuan lagi no, grabe kay siya, inspired kay siya sa pagtudlo o inspired kay siya sa ministriya, sa katikis, no, mag-appeal gud siya sa mga tanan program, sa tanan mga activities sa katikis, no, happy kay siya sa mga inana ba na mga kuan action. So ikaw po mura pag nakahatag po ka o kanang kuan sa ila kadasid po na mga madamay po sila sa imuha, no, kay makita nila ang imong inspiration. Ikaw ang ilang modelo sa pagserbisyo na grabe ka mo serbisyo, no, wala man ta nagtanaw diri og financial matters or money matters kay dili guni ang area, no, na diin ka makakwarta kay wala jud ni kwarta, no, serbisyo totoo gyud ni, no, nga atong mahatag sa Dios kay kabaluta ang Dios gyud ang naghatag pud sa tanan nato. So kini ato lang ning gibalik ang atong mga grasya nga nadawat kaniya gikan sa atong intellect, gikan sa tanan, no, nga pagkakita. So kita nga nakasabot ani atong pagserbisyo, so dili gyud ta mo mind, no, kung nabay kwarta o wala. Ato alang gyud is giving our whole being to God by doing His ministry through catechist. Okay, so sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 teaches that true ministry in words and deeds that builds up others, not just teaching or knowledge, no, dili lang kay kuan na makabuild ta, no, dili lang sa teaching o paghatag og knowledge, imparting our knowledge, pero kinahanglan po words and deeds yun na, no, magkuyog yun na siya. As catechists, we are called to be instrument of God, no, encouraging and uplifting all who serve in the church so that at every step they experience God's love and guidance. So muna, no, ato ang first na topic sa encouraging others with faith and vision. So atong biblical foundation mo ning 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 na diin ingon diri, therefore encourage one another and build each other up just as you are doing. So mo totong gi-study gani ha o atong gitagaan og pagpasabot kini encourage one another, strengthen the heart of each person, and then as you are doing. So next is ako na pagstoryahan ng the power of faith and vision. So hopefully na natin ako gamay sa ako ang pagpaambit karon na taknaa. So I will be back in a while.